Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit hindi naka-queue? Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa puwet. Alam mo kung ano ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa mga baryo. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa pagbibigay serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benhur Abalos at Lakay Mayor Teo Macalma sa DILG sa DZRH Break Time. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay Wednesday, September 11. At welcome po sa DILG sa DZRH sa Break Time. Ito ay yung lingkod Teo Macalma. At siyempre, maliban sa akin ay makasama rin natin sa programa ang Director ng Public Affairs and Communication Service ng DILG, si Attorney Salvacion Bakay. Magandang hapon sa iyo, Director Eva. Magandang hapon po, Mayor Lakay, sa ngalan po ng ating butihing Secretary, Secretary Benhur Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba. Magandang hapon, Pilipinas, at sa lahat ng nakikinig at nanonood on-air at online. Ang DILG po ay inyong makakasama live dito sa DZRH Break Time upang mas mailapit po ang ahensya sa publiko pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Dahil ang DILG po ay matino, mausay at maaasahan na handang paglingkuran at pangalagaan ang ating mga mamamayan. At bilang bahagi ng mas pinalawak na paghatid ng mga balita at serbisyo, ang DZRH po ay live ninyong mapapanood sa DZRH News Facebook page, DZRH News Television sa YouTube, sa aming website dzrhnews.com.ph at sa cable channels nationwide. Para naman po sa inyo mga katanungan, mga nais idulog sa ahensya o suhestyon, tayo din po ay naka-live at mapapanood sa DILG Philippines official Facebook page. At bago sa ating mga bisita at mga talakayan, Director, abay tumungo muna tayo sa ating latest happenings at aksyon sa DILG. Tama po yan, Lakay Deo. Sa DILG Balita at Aksyon, ating tatalakayin ng latest news at happening sa aming ahensya. At sa ating mga balita, no one is above the law. Yan naman ang naging pahayag ni DILG Secretary Benhur Abalos matapos silabas kahapon ang uncensored at official na mugshots ni na Pastor Apollo Kibuloy at iba pang kasama na naharap sa mga kasong qualified human trafficking at child and sexual abuse. At dito ay nagbabala rin si Secretary Abalos na mananagot at ididemanda ang sinumang sangkot sa nangyaring obstruction of justice o pagtatago at pangalaga kay Kibuloy. Sa ngayon ay nanatiling nakadetain ang kontrobersyal na pasto ng Kingdom of Jesus Christ at makapwa niya akusado sa PNP Custodial Center sa Campo Crame. Binigyang linaw
naman ni DILG Secretary Benher Abalos na walang special treatment kay Alice Guo. Ayon kay Secretary Abalos, sinunod nila at ng mga pulis ang proseso at protocol sa pag-aaresto kay Guo. Pinaliwanag din ng kalihim na ang picture kasama si Guo noong siya ay sunduin sa Indonesia ay para lamang sa documentation. Samantala, hindi umano pinangalanan ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kung sino ang nasa likod ng kanyang death threats at hiniling nito na magarantiya ang kanyang buhay. Ganda na pala mga picture. Samantala, dumalo noong linggo si DILG Secretary Benher Abalos sa town hall meeting naman ng Filipino community sa Dubai. Dito ay ibinahagi naman ng kalihim ang mga mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at United Arab Emirates, lalo na sa pagpapaunlad ng security at law enforcement cooperation ng dalawang bansa. At ibinida rin ni Abalos ang kasalukuyang kolaborasyon ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas at UAE para mas palawakin pa ang intelligence programs, public safety at crime prevention sa bansa. Pinaalalahanan naman ni DILG Secretary Benher Abalos ang publiko na maghanda sa mga paparating pang weather disturbances, maging mapagmatsyag at lumikas bago pa tumama ang bagyo sa kanilang lugar. Yan ang mensahe ni Secretary Abalos kasabay ng pamamahagi ng food packs at gamot sa mga evacuees at residente ng Kamaligan, Kanaman, sa Camarines Sur at sa Naga City. Ayon sa Pag-asa, 1 hanggang 2 o 3 bagyo kada buwan ang tatama sa bansa bago matapos ang taon. Sa ulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, tinatayang nasa 22,220 pamilya sa 226 na barangay sa Bicol ang lubos na naapektuhan ng nagdaang bagyong Enteng. Actually, Director, meron ngayong bagyo ha? Ayan. At yung bagyo maki-birthday yata sa kanyang tukayo sa Batak. Yun lang. Bagyong Ferdi. Ayan. Patungo yata kay sa birthday celebration ng yumaong Pangulong Ferdinand Endralin Marcos Sr. Wala ba si Secretary Abalos doon? Di ba naki-birthday doon? Andun ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. At ilang lamang yan sa mabalitang hatid ng DILG. At siyempre sa ating pagbabalik ay may makasama tayong mga LGUs para alamin natin asik ang kanilang hakbang sa pagpapatatag ng serbisyo publiko ng mga empleyado ng kanilang lokal na pamahalaan. At ang mga isyong yan at ang mga magandang balitang yan sa aming pagbabalik dito sa DILG sa DZRH Break Time. Pinakahuling mga balita, kaganapan, DILG, balita at aksyon. In this new age of good governance, the SGLG remains steadfast in its mandate of advancing the matapat at mahusay brand of local governance. Strong, unwavering, resilient, LGUs that successfully pass the seal shall receive the SGLG Incentive Fund to help finance their development projects in their locales. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to take on the challenge of the ever-evolving landscape of public service. On and on, the SGLG inspires each and every LGU to be effective partners in this transformation journey towards inclusive and resilient prosperity. Ipagpatuloy natin ang tapat at mahusay na pamahalaang lokal para sa pagbabago at patuloy na pag-unlad. One nation, one vision,
One C, the C of good local governance. Break time! Tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, kasama ang mga tagapagbigay serbisyo publiko, Lakay Deo Macalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time! Oras sa ganap na alas 4:27 at nagbabalik po ang DILG sa DCRH Break Time. Ngayong 124th Philippine Civil Service Anniversary o Civil Service Month, atin pong tatalakayin ang pagpapalakas sa human resource management ng ating mga lokal na pamahalaan, Director. Tama ka po riyan, Mayor Lakay. Sa hapong ito ay ating kilalanin ang mga lokal na pamahalaan na binigyang pagkilala ng Philippine Civil Service Commission or CSC ng Maturity Level 2 sa ilalim ng Program to Institutionalize Meritocracy and Excellence in Human Resource Management o PRIME HRM. Kaya naman, makakasama natin sa hapong ito mula sa Bicolandia. Kaya binabati natin si RD Isko ng DILG Region 5. Maraming salamat sa tulong, sir. San Andres, Catanduanes, Mayor Attorney Leo Mendoza at si Mr. Jovi M. Samson, PhD, ang Provincial Human Resource Management Officer naman ng Provincial Government of Sultan Kudarat. Ma'am Rochelle, salamat po sa tulong. Magandang hapon po sa inyo, Mayor Mendoza at Sir Samson. Mayor Mendoza. Magandang hapon, Taman. Ayan, Diyos marhail na ano bang hapon, Eling, ha? Diyos marhail na hapon. Ayan. Parang nawawala si Mayor, Lakay Mayor. Di ba si Mayor ito? Ayan, ayan, nandiyan si Mayor. Boses. Mayor Leo Mendoza, sir, magandang hapon po. Mayor. Nakamute po yata kayo, Mayor. Pakipindot. Ayan. Wala pa rin. Pakicheck nga yung ano ni Mayor. Okay na yata. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat, sir. Magandang hapon, Mayor Mendoza, sir. At si Sir Samson Ayan, of Sultan Kudarat. Dr. Joby Samson, magandang hapon po. Yeah, magandang hapon, Sir Deo and Attorney Director Eva of DILG. Alright. Take it away, Director. Ayan po. So, unahin natin ang San Andres, Catanduanes. Magandang hapon, Mayor Leo Mendoza, Attorney Leo Mendoza, no? Ang tanong po natin, Yes po. Tanong po Magandang natin, hapon po. Apo, paano nyo po inimplement ang program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o PRIME HRM sa inyong lokal na pamahalaan, Mayor? Matagal na proseso po ang ginawa natin. Unang-una, before 2019, tayo po ay nagpa-assess at may mga failures tayo. Nagsimula tayo, may mga failures tayo at hindi tayo umasa sa mga first attempt, sa first assessment ay below transactional tayo. But later on, dito nangyari po sa amin, in 2019, nag-request po kami na i-enroll po kami sa PRIME. And in 2019, during the incumbency of the former Director Atendido ng Bicolan ng Region 5 and later sa aming probinsya, si Director Abordo, at napasok po kami sa PRIME. And simula noon, continuous po ang training, assessment, at kinatagalan, andito po kami ngayon. Nabigyan po kami ng isang award nung Monday, August 9, sa Legazpi City. Mainit-init pa pala yung kanilang award, Director Eva, nung Lunes lang. Congratulations, Mayor Mendoza, sir. Pero
Marami po salamat. Opo, pero bago nyo nakamit itong tinatawag na maturity level sa Prime HRM, Mayor Mendoza, sir, mahirap ba ang mga prosesong pinagdaanan po ninyo at gaano po kahalaga ang ganitong pagkilala sa inyo pong nagawa, Mayor Mendoza, sir? Maganda pong pakiramdam namin matapos kami ay na-nominate at nabigyan ng isang resolution recognizing the performance ng aming human resource management, na at last sabi namin yung mga preparations namin simula pa nung before 2019 hanggang sa ngayon ay kumbaga nabigyan ng pansin at naging isang modelo sa buong Bicolandia. At siyempre maraming dinaanan, lalong-lalo na sa mga in-house training at siyempre sa mga maraming seminars para po makafocus tayo dito sa magandang human resource management ng ating lokal na gobyerno ng San Andres. Director. Ayun po. Mayor, sa isang third income class municipality na katulad ng San Andres, baka Yes, gusto po. niyo pong maibahagi kung ano yung sikreto naman ng isang mahusay na human resource management, Mayor. Para magaya ng iba. Sa ngayon po, nasa second class na po kami. Wow! Congratulations Kapo-promote lang. Ate nga mo. Kapo-promote lang this year. Aha. And actually during our interviews for the past 2 years in preparation for this sa evaluation nito, sabi ko pinaka-importante ay ang sa lahat sa pagbibigay serbisyo publiko, ang pinaka-importante talaga ay ang mga personnel. Oh. May mga flagship program tayo kagaya sa aming bayan, like tourism program, agricultural, and the rest. Pero sabi ko, all these things will just follow pag okay ang ating personnel. At sabi ko, kaya nga ako, nag-umpisa sa akin. Sabi ko, kung ako'y papasok sa politika, kailangan prepared ako academically. At hindi ako pumasok sa politika na sabi ko dapat abogado ako. Na kung saan ang aking educational background ay dapat prepared tayo dyan. Kaya nagsumikap po ako. Ako po ay galing sa seminaryo, magpapari sana po ako. Kaya lang, I decided after taking up my minor seminary, philosophy, and even theology, decided to teach while teaching in Metro Manila. Sabi ko, naisip kong pumasok sa politika at maging ganitong kawani ng lokal na gobyerno. Sabi ko, kailangan abogado po ako. At maraming tulong kasi pag well prepared at lalong-lalo na sa mga local government, sa iba pa mga related na batas, madali mag-manage ng mga tao. Saka siyempre pag abogado, medyo may leverage, di ba? Sabi nga. At siyempre sa proseso, sa civil process, diyan strict po tayo at malinaw ang ating mga proseso at ang ating mga criteria at talagang pinipili namin ng husto ang mga nararapat para magsilbi sa bayan namin. Akala ko, Mayor, yan po ang kailangan. At in addition to that, continuous po ang training. Kaya nga medyo liberal ako pagdating sa mga travel, seminars, orientations, and mga conferences. Very liberal ako. Sabi ko, kaya natin, sige, tuloy-tuloy ang pag-aaral natin. Kahit tayo tapos na ng kolehiyo, kung anumang pinag-aaral na natin, sikreto, continuous training and learning talaga. Yan ang importante. Yan ang pinakamahalaga po. Akala ko, Director, kaya hindi na tuloy nagpari si Mayor Mendoza kasi nagka-girlfriend. Baka isa na yon. Pero isang mahusay lakay Mayor, dapat daw ay ang educational background niya ay handa, tas pangalagaan ang personnel or human resource ng LGU. Yan. Talagang importante, Mayor, na yung ating mga empleyado ay maganda ang kanilang performance, maayos na pagseserbisyo sa ating mga constituents sa Mayor. Yes po. Ayan ang unang sikreto, ang tingin ko.
Ayun. At paano nyo pinapangalagaan ang kapakanan naman ng mga empleyado nyo, Mayor, para lalo silang ganahan, mas masiglang magtrabaho? May mga programa ba kayo o aktibidad na para magkaroon ng ma-enhance yung kanilang skills o kaya ay public o development training, Mayor? Unang-una po kasi, basahin natin ang ating, di ba mayroon tayo every flag ceremony, yung panunumpa ng kawani ng bayan. Opo. May 4 yung panunumpa ng lingkod bayan. Sabi ko, may 10 paragraph yan. Pero kung titingnan natin, sabi ko, ang pinaka-importante dyan, yung pang-5. Ano po yung panlima? Sinasabi doon, sabi, lilinangin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ang sambayanan. Sabi ko, ito ang pinaka-importanting paragraph. At all other paragraph doon, susunod na lang yun. Kung ito ang bibigyan natin ng focus at attention. Sabi ko, ano to? Continuous training in seminar. Kasi ang lokal na gobyerno, sa pagmamahalan ng gobyerno, ako'y naniniwala na it's a dynamic process. It's not static but dynamic. Kasi, di ba, as time changes, marami tayong mga nako-confront ng mga problema, kailangan ganyan tayo. Kumbaga, ready tayo dyan. Paano tayo magiging ready? Kung tayo ay tuloy-tuloy na nag-aaral at siyempre updated tayo lalong-lalo na sa mga batas at related rules and regulations na kung saan ito magbibigay ng tamang direction sa atin sa pamamahala ng lokal na gobyerno. Kaya because of this, sabi ko na kanina, very liberal ako. Pag nagsabing, Mayor, sir, pwede pa tayo mag-attend ng mga conference seminar, maraming nag-o-offer dyan, di ba, mga government or other accredited na governmental institution. Very liberal ako dyan. Kaya sabi ko, sige, provided pagbalik nyo, dapat may evaluation at report. Para naman mabahagi nyo kung ano napag-aralan. At siyempre, hindi lang pag-aaral, yung tamang kung ano napag-aralan, siyempre implementation ng mga napag-aralan. Kaya malaki ang program budget namin na pagdating sa continuing education ng mga bawat person. And aside from that, siyempre, pag marami ang magandang mga performances, automatic, may mga incentive rewards tayo. All throughout the year, meron tayo. During the flag ceremony, siyempre, may binibigyan natin ng mga awards, accolades, ang mga magandang performance ng personal natin. Every family day, yung every September, diba, buong September natin ay celebration ng Civil Service Month. Nagbibigay tayo ng mga recognitions like trophies, cash incentives, and then sa December naman, siyempre, yan ang isa programa natin during our yearly evaluation. Nagbibigay tayo ng mga accolades, trophies, and other cash incentives para ganahan ang ating mga personnel at lalong ganahan para magsilbi sa ating bayan. Ayan, Mayor, I am sure tuwang-tuwa po si Secretary Benher Abalos na mapakinggan ang inyong programang napakahusay, Prime HR. Ngayong Civil Service Month na ito, may last message po ba kayo sa mga kababayan natin, kapwa public servant o mga kapwa ninyo local chief executives? Mayor, very shortly po. Unang-una, marami pong salamat na nabigyan po kami ng award nung nakaraang September 9, Monday sa Legazpi City, at nakita ko doon sa buo, although may mga ibang awardees doon, pero nakita ko po na among the LGUs, we have the lone awardees, mga LGUs tungkol dito sa Prime awardee po tayo. Ang masasabi ko lang, babalikan ko ang sikreto, mag-aral tayo, dapat tuloy ang ating pagtatrabaho, kung ano ang mandato ng ating mga positions, at tuloy na makipag-communicate sa mga dapat magbigay ng advice, at siyempre, tuloy din na dapat tayo, sabi ko dapat dynamic and visionary tayo kung ano ang mga magagandang plano natin sa ating bayan. Yan po.
Maraming pong salamat. Mayor Leo Mendoza, sir, maraming salamat at Diyos mabalos, Mayor. Thank you. Mabalos din po. Mabalos. Maraming salamat. Mga kaibigan, Thank you, Mayor. Mayor Leo Mendoza ng San Andres, Catanduanes. At mula sa probinsya ng Catanduanes, attorney, director, dumako naman tayo sa Sultan Kudarat. Take it away. Ayun, mula doon ay makakapanayam natin ngayon si Sir Jovi Samson, PhD, ang Provincial Human Resource Officer ng Sultan Kudarat. Magandang hapon, Sir Jovi. Yeah, magandang hapon, Director Eva. Apa. Magandang hapon, Sir Deo. So in behalf of our youngest governor and dynamic governor of the entire country, Honorable Governor Dato Pax Ali Sangki Mangudadatu, together with the provincial government of Sultan Kudarat, it is our deep pride and honor to share to DILG and the entire country our best practices of human resource management. Ayun, kaya po umpisahan na Magandang natin. hapon po. Opo, Doktor, no, umpisahan na po natin. Paano nyo po na-implement ang program to institutionalize meritocracy and excellence in human resource management o Prime HR sa Sultan Kudarat Provincial Government, sir? Yeah. Okay, thank you, Director Eva. Actually, gaya din kay Mayor Mendoza kanina, no? Attorney Leo Mendoza, dumaan din ang probinsya ng Sultan Kudarat ng napakahaba at challenging na proseso kung paano namin nakakuha itong maturity level 2 ng Civil Service Commission. But before that, may allow me to ano ba talaga ang mandato at saka rationale behind of the Human Resource Management or Prime HRM program to institutionalize meritocracy in human resource management. So this is pursuant to the Civil Service Commission number 1 series of 2021, otherwise known as the program to institutionalize meritocracy in human resource management. It is a mechanism to support the attainment of the Civil Service Commission's vision of becoming a center of excellence for human resource and organizational development. It aims to elevate public sector human resource management to a level of excellence through the process of assessment, assistance, and awarding of human resource management systems, practices, and competencies using human resource management maturity levels indicators that are par with global HRM standards. So with that, ang ating gobyerno po through ng ating Central Personnel Civil Service Agency ng ating bansa ay nag-design po itong Prime HRM para po na mabigyan ng pansin at saka mabigyan ng halaga, no, at saka mabigyan ng focus yung paano ang ating government, no, na makapag shift from transactional to strategic human resource management. Noong una po kasi, Director Eva, Sir Deo, Opo. nung panahon na sabi natin in the past, no, of personnel management or human resource management, ang gobyerno po natin ay nasa transactional level lang po, nasa level 1. But because of the challenge po sa ating government ngayon, kailangan po natin makipagsabayan, no? Kailangan po nating maging strategic ng ating government para po una-una para ma-achieve po natin yung ating national inclusive growth. Ito po ay isang strategiya or mekanismo ng ating Civil Service Commission at ng entire government of our country para po ay mabigyan ng halaga ang ating mga personnel. We have 1.9 human resource in the entire country. And if the 1.9 personnels of this country will truly be a strategic human resource, wala pong imposible na ang ating bansa ay uunlad at ang bansa natin ay
compete globally ng ating mundo. Dr. Joby Samson, sa inyo naman sa Sultan Kudarat, ano po ang inyong naging sikreto, ika nga, o kaya ano ang ginawa ninyong pinagdaanan na proseso para makamit po ang maturity level, level 2 sa Prime HRM? So sinabi ko po sa Deo, no, ang sikreto lang po namin ay magiging strategic in human resource management. Ito po ay nakasaad sa definisyon at saka ng intensyon ng Prime HRM, program to institutionalize meritocracy in human resource management. Kaya po kailangan natin magkaroon ng shift, paradigm shift from transactional to strategic human resource management. Pag sinabi pong strategic human resource management, this is a process of linking human resource management functions with the strategic objectives or directions of the organization to improve performance strategic human resource management functions. Kaya nga po ay sinabi ko kanina na ng past o ng nakaraang mga panahon or decades ago, na yung ating human resource management ay transactional lang, no? Report tayo ng alas 8, uwi tayo ng mga alas 5. Pagkatapos niyan ay wala naman tayong nagawang strategic contribution sa ating organization o sa ating gobyerno, no? So kaya po ang CSC ay nagde-design na paano po tayo maging strategic in approach. So sa probinsya ng Sultan Kudarat namin, no, sa ating leadership ng ating mahal na Provincial Governor Dato Pax Ali Mangundadatu, binigyan itong walo na areas of strategic human resource management. Ang pinakauna po dyan ay organizational designing. Binalikan po namin, revisit po namin yung aming organizational structure. Putting the right people at the right seat, no? Kailangan po yan namin na bigyan ng atensyon yan to determine that the functional requirements of our organization, of delineation of functions that will ensure organization function, that will ensure organization effectiveness, identification of organization, strategic directions, no? Kaya nga pa at the early month of the year, ang aming mahal na gobernador at saka ng aming executive and legislative ay nagkaroon ng strategic pronouncement. Ano ba talaga ang priority natin? Ano ba talaga, saan ba tayo pupunta ng ating probinsya ng Sultan Kudarat? So with that strategic directions, yun po ang aming guidance, no? Kung paano namin po kasama kami ang buong empleyado at opisyal to kaagapay kami doon kung paano, partner po kami doon, paano po ma-achieve itong strategic direction or priority programs and projects ng probinsya ng Sultan Kudarat. Pangalawang area na sa sunod doon sa organizational designing is workforce planning, no? Tinitingnan namin yung adequacy and competency of human resource ng aming provincial government of Sultan Kudarat. May sapat ba na tao? May kakayahan ba ang aming mga personnel na mag-manage ng mga priority programs and projects ng aming probinsya, ng aming pamahalaan ng local government unit ng Sultan Kudarat? So titingnan namin yan, no? Ngayon po, ang the next stage yan is yung strategic recruitment, selection and placement. Kailangan dapat ay makapag-hire tayo, makapag-recruit tayo ng may mga kakayahan, highly competent na mga personnel, no, mga human resource na magmamanage ng ating mga strategic directions, programs and activities. Kasunod po dyan ay yung ating rewards and recognition. Kailangan po natin i-strengthen, no, strategically yung ating reward system po natin. It provides commensurate for contribution to the success of the organization, no? It will ensure personnel are highly motivated for a greater performance, no? Kaya sabi ng aming mahal na gobernador, hindi lang po tayo satisfied what is good, but every day
kailangan po tayo maging better and better every day, no? Kailangan po natin ay highly motivated tayo para po tayo ay maging instrument ng ating development or instrument po na pag-realize ng ating mga programs and projects sa government. Kasama po dyan yung ating performance management. Every official employee must be a highly performing employee. Kaya nga, sabi ko kanina, no? Of the 1.9 million Filipinos or public workforce, na kung lahat tayo ay nagtatrabaho nitong bansa natin, tayo po ay hindi imposible na itong ating bansa ay uunlad. No? Kasama rin natin, yung isa dito is yung ating human resource management function na very vital ito. No? Yung ating employee relations. Kailangan din natin yan ay i-address yung ating, there is always harmony in the organization, di ba? If there is harmony, there is productivity. Hindi po tayo mag-away-away, hindi po tayo alisin na po natin yung mga conflict between among officials and employees. Kailangan po natin ay maging teamwork, kasama po tayo dyan para po ay makamit mo tayong isang mithiin natin or otherwise known the goals and objectives of our organization. Kaya ngon, always have harmony in the organization. Ang pito po ay kailangan po natin ng learning and development. Yung continual improvement, no, ensuring that all employees are competent to contribute to the achievement of the organization strategic direction. Kaya sabi po nga ni Mayor, tama po yun sa Mayor kanina, no? There is continuous training ng ating mga employees, no, to address the learning and development gaps. Either send them to trainings, coaching, mentoring, and other interventions, capability building, para po ay continual na mag-improve po ang ating mga empleyado at ng ating mga opisyal, para po sa ganon ay sigurado na we are certain that they are instrument of development. Okay. Pangwalo po, ito ay career development. No? Kailangan po natin ensure na there is continuity of growth by our every official and employee in our organization. Kaya yun po ang sekreto ng probinsya ng Sultan Kudarat. Yung 8 po yun na human resource management functions na magiging strategic. No? Hindi na tayo ngayon transactional. Get out of the box para po to. At the end of the day, ano pang naiambag natin sa ating gobyerno? Ano bang naiambag natin sa ating pag-achieve ng ating mga programs and projects ng ating gobyerno natin. Dr. Joby Samson, thank you sa inyong lecture. Ang ganda. Salamat po, Sir Leo. Marami po kaming natutunan sa inyo, Dr. Samson. At sana ay lahat ng mga LGUs. At congrats sa provincial government ng Sultan Kudarat. At congratulations din kay Kuyang Governor Pax Ali Mangudadato, Dr. Samson, sir. Thank you and good afternoon. Assalamualaikum. Yeah, makakarating po, sir. Ayan. Salamat and congratulations po San Andres and Sultan Kudarat. Ayan. Thank you, Dr. Joby Samson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa ating pagbabalik, sasagutin natin ilang katanungan ating mga kababayan sa DILG matapos lamang ang ilang mga paalala. Pursuant to EO number 139 dated August 18, 2021, amending EO number 115 dated August 5, 2002, the beneficiaries of barangay officials who died during their term of office can receive death and burial assistance nationwide. The beneficiaries of the Punong Barangay can receive 20,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses, while the beneficiaries of the Sangguniang Barangay members, Sangguniang Kabataan Chairman, Indigenous People Mandatory Representatives, Barangay Secretaries, and the Barangay Treasurers can receive 10,000 pesos for death benefits and 2,000 pesos for burial expenses. In availing the barangay officials' death and burial assistance, the following are the documentary requirements. The total processing time of barangay officials' death and burial assistance is 46 working days, including the 20 working days for the DBM to release the fund. Since the implementation of the BOD program in 2002, the DILG has provided a total amount of 686,386,000 death and burial assistance to the beneficiaries of the DBOs.
Currently, the continuous enhancement of the BODBA information system is one of the priorities of the department as the processing of death and burial assistance is being done online. This effort underscores the department's commitment and support to the marching order of our president to facilitate the full digitalization of processes in the bureaucracy and collectively strive towards a matatag na bagong Pilipinas. Tumakalma at DILG Secretary Ben-Hur Abalos. DILG sa DCRH Break Time. Nagbabalik ang DILG sa DCRH sa Break Time. Sa DILG Connect ay ating bigyan pansin, Director, ang katanungan ating mahabayan sa Department of Interior and Local Government. Tama ka riyan, Lakay Mayor, narito ang ilang katanungan ng ating mga kababayan na idinulog sa ating ahensya sa DILG na atin namang bibigyan ng kaukulang solusyon at aksyon. Ito, Lakay Mayor, ang kanilang concern. May kailangan bang ipakitang legal na dokumento ang DENR kung sila ay magsasagawa ng cease order sa pagkumpiska ng exotic animal na ginawang alaga o pet? At upang bigyan tayo ng kaukulang kasagutan dyan, atin pong makakasama sa hapong ito si Mr. Anson Tagtag, ang Chief ng Wildlife Resources Division ng Biodiversity Management Bureau ng Department of the Environment and Natural Resources o DENR. Magandang hapon, Sir Anson Tagtag. Magandang hapon na Tenyo at Eva at sa ating tagapakinig at salamat sa pag-imbita sa inyong program. Batang-bata pala si Sir Anson Tagtag, ano ha? Ayan. Take it away, Director. Yes po, sir. Paano po ba, sir, ang tamang proseso o operasyon ng DENR sa pagkumpiska ng mga exotic animals na ginagawang alaga or pet na walang kaukulang permit? May kailangan bang ipakitang legal document ang DENR para opisyal na magsagawa ng cease order, sir? Maraming salamat sa katanungan. Bago ako lumawig doon sa pagsasagot doon sa mga series of questions, gusto ko lang ipakilala yung aming enforcement, yung aming organization na siyang natasan na gumawa ng may mandato mag-execute ng wildlife enforcement. No? So, sa hanay ng Department of Environment and Natural Resources, yung mga aming mga regional or field offices, ay meron tayong mga enforcement divisions, tinatawag, no? Na sila ito yung mga empleyado ng DENR na merong role, no? To enforce yung ating Wildlife Conservation and Protection Act or yung RA 9147. You know? At under yung mga enforcement divisions ng ating regional field offices ng DENR, meron din tayong tinatawag na Wildlife Traffic Monitoring Units. Ito po yung mga unit natin na pinubuo ng mga personnel na naatasang mag-monitor ng movement ng mga wildlife sa ating mga seaports at saka airports. No? Dito naman sa national level, meron tayong tinatawag na ELEPS, yung Environmental Law, Enforcement and Protection Service, at na tumutulong sa ating mga regional enforcement units sa pagpapatubad ng ating wildlife law. So, yung katanungan kanina kung ano ba ang permit na kailangan, no? Ikaw ay gustong mag-alaga ng hayop. So, marami pong may mga dahilan kung bakit tayo gusto mag-alaga ng isang wildlife. So, isa sa dahilan ay as pet. At kung ang isang tao ay gusto mag-alaga wildlife sa purpose ng pet or companion animal, ang kailangan niyang gawin ay mag-apply ng tinatawag nating Certificate of Wildlife Registration. So ang Certificate of Wildlife Registration para sa mga taong gusto mag-alaga ng wild animals ay ibinibigay lamang yon sa mga tao na ang source ng kanilang wildlife ay legal. So ibig sabihin ng pag legal ang source, ibig sabihin
yan ay na-acquire mo, nabili mo sa legal na wildlife facilities. Halimbawa, mga wildlife farms, yung mga nagpo-propagate or nagbe-breed ng wildlife na may kaukulang permit. So, yun ang pwedeng source. No? Maaari ring halimbawa, yun ay iyong in-import at ikaw ay nabigyan ng kaukulang or import permit. So, yung mga legal source ng mga wildlife na pwedeng gawing pet animals. Sa iba namang kaso, maaaring ang isang tao ay mag-alaga ng wildlife kung gusto niyang yun ay mag-propagate or mag-breed for commercial purposes. No? So sa pagkakataon na ito, ang kailangan niyang permit ay wildlife farm permit. At yun naman ay ina-apply din naman sa ating mga regional offices. So sa Makatwid, kung wala ka nitong permits na to, either certificate of wildlife registration or wildlife farm permit ay bawal po. Hindi po inaalaw na ikaw ay mag-alaga o mag-breed ng wild animals. Sir Anson, ayan, ano ba yung mga exotic wild animals na maituturing at ano yung mga bawal at pwedeng alagaan? Pwede ba kayo mag-alaga ni Director Eva ng buhaya? Ayan, ng bayawak o kaya talking birds? Wag na yun. Ayaw mo ng buhaya? Marami lang Yes. Yes. So ito naman ay walang pinipili. No? Ang basic rule natin, ang ating wildlife law is that any person, no, to the extent na siya ay capable, no, meron financially, pwede niyang maalagaan yung hayop, ma-insure yung kanyang welfare, ay pwedeng mag-alaga ng kahit anong hayop. Kahit ano. Gana sa ating sa Pilipinas, o pwedeng ibon, pwedeng crocodile, yung nabanggit kanina, pwedeng yung mga mammals, no? Mga snakes, for instance, yun, mga reptiles, gustong inaalagaan. Okay. Ang fundamental rule lang sa Pilipinas base sa ating wildlife law is that yung mga source nito ay hindi galing sa wild. Paano yun? Paano sila galing ito sa mga credited na mga wildlife farms. Accredited wildlife farms. Farms or facilities. So, kasi nga naman, pagka inalaw natin na manggagaling sa wild, yung mga inaalaga ng mga tao, nadyan yung mag-increase ng demand ng mag-create ng demand to collect wildlife from the wild, and that would lead to decline or even extinction ng ating mga wildlife species. Ayon, Sir Anson, thank you. Ngayon, kung wala silang documentation na ganon, paano po, sino po ang magkukumpiska nitong mga exotic wild animals na to? Na, halimbawa, meron akong inaalaga ang buhaya nga, tas wala akong certificate, no? Wala silang mga PSA, DNR pala, issued certificate. Paano po kinukumpiska yon? Ano pong proseso? Dagdag ko lang nga, Director. Ayan, sample na lang, concrete example, Sir Anson Tagtag. Si Governor Luis Chavit Singson, ayan. Kilala may alagang leon, may tigre, ayan. Doon sa Davao. Pero sa ating paano mo sa ating regional wildlife offices ay meron tayong sa enforcement divisions natin, meron tayong mga wildlife enforcement officers. Sila po yung na nagko-conduct ng inspection ng mga facilities kung part po yan ng bahagi ng kanilang work, no, para makita kung inspect nila kung meron bang mga kaukulang permit ng itong mga in possession ng mga wildlife. So essentially yun lang naman yung hinahanip na dokumento, yung legality lang, yung legality ng possession ng wildlife. So meron kang CWR, meron kang wildlife farm permit. No? Kung wala pong kung wala pong permit, Sir Anson, ano ang parusa, penalty? Okay. Sige. Sa pagdating naman sa penalty, no, depende yan, no, sa activity na na-violate. No? So sa Wildlife Act under Section 27,
may mga prohibited acts doon, yung mga transporting wildlife without permit, possessing or collecting wildlife from the wild without permit, trading wildlife without permit. So essentially ganun yan, no? Mga illegal na acts, no? At ang penalty ay ayon sa ating wildlife law ay nakadepende yan sa tinatawag nating conservation status ng isang wildlife. No? Pinyo ipaliwanag kung medyo detalye yun, no? Doon nakadepende kung ano ang penalty na pwedeng igawad sa mga nagbabiolate. So halimbawa, ang conservation status ng isang wildlife, ito ay tumutukoy sa kanyang status kung siya ba ay malapit ng maubos, no? Or tinatawag natin mga threatened species at risk of extinction. Right? So there is a category of critically endangered species. So may mga species, halimbawa, yung Philippine eagle, yung tamaraw, yung Philippine crocodile, no? Philippine cockatoo. Mga species na sobrang maliit na lang ang population, no? Mas mababa pa, halimbawa sa 1,000 individuals na kung hindi maprotektahan ay pwede silang ma-extinct in the very near future. So critically endangered. Ang sumunod na kategorya ay medyo limited po yung oras natin. Ano po, ayan. Siguro isang tanong na lang. Ano po yung mga bawal na alagaan? Ayan, at hindi pwede hingan ng permit. Pirana kaya? Ayan. Bawal ba yun? Okay. So meron pang mga hayop, halimbawa, yung binanggit mo kanina, pirana, no? So hindi yung pag nag-import tayo ng hayop, tinitingnan din natin yung tinatawag nating risk, no? Or invasive. Merong mga species kasi na tinatawag nating potentially invasive na pagka dinala mo sa ating bansa at yun ay makawala, potentially na maging threat sa ating environment. Halimbawa, kakainin niya, through predation, maubos yung mga native species natin. No? So, yun po yung isa sa mga pinagbabawal natin na hindi natin pinapayagan na i-import. Ngayon, dito Sir sa Anson, ating bansa para alagaan. Maliwanag, bawal yung baka maubos tayo, no? O kaya yung ibang species, no? Sir Anson, kapag halimbawa ang kapitbahay ko may alagang wildlife, tapos gusto kong isumbong, saan ko itatawag? Yeah. So, meron po tayong hotline sa bawat regional offices ng DNR, Regions 1 hanggang 13 yan, no? At dito rin pwede lang tingnan sa website ng mga DNR regional offices. Or dito sa ating central office, meron po tayong hotline, yung Action Center, dnr.gov.ph. Ang Action Center at dnr.gov.ph ang email. Pwede po tayong magsumbong doon. At meron ding mobile number, yung 0939-902-0805. Okay. So, yun po, pwede tayong magsumbong sa ating mga hotlines. Sir Anson Tagtag, sir, maraming salamat po at siguro next time mas mahaba yung talakayan natin. Interesting ito. Ha? Opo. Maraming salamat po, sir, at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Thank you very much, sir. Maraming salamat din. Mga kaibigan, na Sir Anton Tagtag, ang Chief ng Wildlife Resources Division ng Biodiversity Management Bureau ng DENR. Naku, marami tayong natutunan na Director. Ha? Sir, Kaya huwag ka na mag-aalaga ng Philippine Eagle. Huwag na, huwag. Bawal. Buhaya. Ayan, bawal. Pirana. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, mahilig niya si Governor Chavit, si anak ni Mayor Atienza, Kim Atienza, di ba? Ayan, wag na. Sa susunod na kay Mayor.
Maraming salamat sa pagtutok sa ating programa hanggang sa susunod na Miyerkules, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. At sa ngalan po ng ating butihing kalihim, Secretary Benher Abalos at ni Yusek Odi Pasaraba, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Muli ako po si Eva Bakay, Public Affairs and Communication Service of the DILG. Magandang hapon! Magandang hapon po. Ako naman, si Deo Macalma. Inyong napakinggan ang DILG sa DZRH Break Time. Kasama ang mga lingkod sa serbisyo publiko, sina DILG Secretary Benher Abalos at Lakay Mayor Deo Macalma. Hanggang sa susunod na Miyerkules, tumutok, makinig, alamin ang mga ginagawa, mga nagawang proyekto, programa para sa pag-unlad, balita at public service mula sa mga lungsod hanggang sa kasulok-sulukan ng mga barangay. Dito lang sa DILG sa DZRH Break Time.